So, papaano nga ba maging isang babaeng hahabulin ng lalaki, matatakot na saktan at pakawalan ka ng isang lalaki? So, papaano nga ba maging ganito? O pwede pa bang maging ganito ang isang babaeng hindi naman ganito? Yes, mga kamamay. After nyo pong i-apply o gawin yung mga bagay na sasabihin ko, sigurado po ako na magiging babae kayo, nahahabulin ng lalaki, hindi sasaktan, at matatakot na pakawalan ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, lalo na sa mga pagkakataong ito, na ang dami kong nababasang comments sa ibaba, na ang dami pong hindi nabibigyan ng atensyon, pagmamahal, oras, concern, malasakit ng mga babae sa loob ng kanilang mga relasyon. So nakakalungkot lang isipin na ang daming ganito, ang daming nakukulong sa isang relasyon na sabihin natin nagpakasal na sila, halos 5 taon, 10, 20 years, yung iba mga senior na po, pero talagang nagrereklamo pa rin, bakit ganito, bakit ganyan ang nangyari sa aking buhay pag-ibig, hindi ko naramdaman yung pagmamahal, at hanggang ngayon hindi ko nararamdaman. Yung iba dyan, kakakasal pa lang, pero nagbago na yung treatment, yung trato sa kanila, halos ang dami po. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo po na maging babae kayong hahabulin ng isang lalaki, hindi sasaktan at matatakot na pakawalan, ito yung mga bagay na sasabihin ko po sa inyo. Okay, so bago natin to simulan mga kamamay, bago nyo po malaman kung ano yung mga bagay na yan, isa lang palagi ang hinihiling ko if ever na nagugustuhan nyo po o nakaka-relate kayo. Sa mga nakaka-relate dyan at nagugustuhan, bumabalik dito sa ating mga videos, mag-comment naman po kayo para malaman ko po kung marami pa ba tayong natutulungan, maraming na-inspired yung ating mga nagagawang content. So gusto ko lang, mag-comment naman po kayo. Okay? Para makita at makilala ko rin po kayo. Kung nagawa niyo na pong mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang maging babae kang hahabulin ng lalaki, hindi sasaktan, at syempre matatakot na pakawalan? So ito yung unang dapat mong gawin. Alagaan mo ang iyong sarili. Physically, mentally, and emotionally. Kailangan mong pangalagaan itong buong ikaw. Yung itsura mo, yung katangian mo, yung kakayahan mo. Okay, sa madaling sabi yung buong ikaw, i-improve mo ang sarili mo. Kasi po kapag mayroong mga babaeng nakakalimutan na po ang pag-i-improve, yung tipong naging okay na lang sa kanya ang kanyang itsura, diyan po nag-i-start na mawala yung attraction ng isang lalaki. Pag nawala po yung attraction mga kamamay, hinahanap po nila ito sa iba. At sa araw-araw niyang pagtatrabaho, sa araw-araw niyang paglabas, paggala, kung sino-sino kanyang nakikita, maraming temptasyon, maraming mga babae dyan, single, ready to mingle. Kaya bilang isang babaeng may partner, bilang isang babaeng single dyan, kailangan palagi niyo pong i-improve ang inyong sarili. Lalo na yung inyong physical na katangian. Pangalagaan niyo po yan para po kayo ay habulin ng isang lalaki. Unang-una kasing nakikita yan eh. Yung inyong itsura, di ba? Sabi nga nung iba, sa unang tingin pa lang, na in love na agad sa inyo. Wala pa kayong ginagawa. Wala pa kayong ipinapakitang katangian, pero isang tingin pa lang sa iyo ng isang lalaki, may magsasabi agad sa iyo na in love siya sa first time yung pagkikita. Okay? So, kapag ganun, mga kamamay, nag-aayos, maganda yung isang babae. Ayusin po ninyo. Pangalawa, yung inyong emosyonal, yung inyong damdamin, yung inyong nararamdaman, mahalaga din po ito para kayo ay habulin ng mga yan. Kung papaano nyo sila pakitaan ng ugali, pakitaan ng pag-aaruga, yung ganyan. Yung emosyonal po ninyong nararamdaman sa isang lalaki, ipakita nyo po, wag po kayong hihiya-hiya. Okay? Kung ano man yung mga concerns ninyo man, kung halimbawa naman kayo ay may nararamdaman, nalulungkot kayo, sabihin nyo rin po. Para po sa ganun, hindi po mahirap umadap yung isang lalaki. Kasi minsan, yung isang lalaki, gusto kanyang makasama, kaso nakikita ka niya, na malungkot, parang hindi niya alam kung anong dahilan, anong problema, ayaw mo namang magsalita. Kaya i-improve nyo din po yon. Magsabi kayo sa lalaki kung may problema kayo sa inyong nararamdaman. Sa ganun, malinaw po ang lahat. Sa madaling sabi mga kamamay, pangalagaan po ninyo ang buong kayo, kabuuan. Kailangan maayos yung natatrato yung lalaki, naayos nyo po ang inyong itsura.
Okay, at kung ano pa mang meron sa inyo, lahat po i-improve po ninyo yan. Makakatulong yan upang ang isang lalaki ay hindi po pakawalan kayo, hindi mawalan ng pakialam, at syempre habulin din po kayo. Kung kompleto recados kayo, wala kayong magiging problema. So next, know your worth. Yan mga kamamay. Know your worth. Alamin niyo po kung ano yung value ninyo. Kung kayo man ay isang babaeng high value, kung kayo man ay isang babaeng maayos, hindi kayo nagloloko, hindi kayo sakit sa ulo. Sa madaling sabi, mapagkakatiwalaan kayo, pero itong lalaki lang na to, ang problema talaga, kahit anong gawin mong pag-aayos, naghahanap pa rin siya ng iba. Kahit nagwo-workout ka naman, hindi makita ang halaga mo. Kapag kaganyan mga kamamay, know your worth. Pwedeng iwanan nyo muna siya. Lumayo ka muna sa kanya. Kasi masyado na siyang busy sa mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Masyado na siyang nagiging lulong sa pambababae. Masyado na siyang lulong sa sugal na kanyang ginagawa. Hindi ka na niya makita. Hindi niya makita ang iyong halaga. So please, know your worth. Kung kinakailangang iwan yung lalaki, iwanan niyo po muna. Kasi pag iniwanan niyo po ang mga yan, diyan niyo makikita kung ano yung nawawala sa kanya. Pag nakita niya na hindi ka na nagchat-chat, hindi ka na nagpaparamdam, okay, naumay ka na, lumayo ka na sa kanya, makikita niya na may iwan siya mag-isa, at sa ganung paraan mga kamamay, diyan kanya hahabulin. Kasi hindi niya kakayanin na wala ka sa buhay niya. Hirap ng buhay niya kapag walang isang babaeng nakasuporta sa kanyang likod. Kaya mga kamamay, know your worth. Alagaan ang sarili, huwag ka masyadong magpakatanga sa mga lalaking ganyang hindi makita ang inyong halaga. Okay, kahit sinakripisyo mo na ang lahat, kahit ginawa mo na ang lahat, pero hindi na lang nagbabago. Please know your worth. Ilagay mo sa tamang lugar, sa tamang panahon, at sa tamang tao yung value mo, yung worth mo. Sa ganyang paraan, hahabulin ka ng isang lalaki. Kapag nakita niya na wala ka na sa kanya, diyan siya maghahabol. Diyan siya matatakot na mawala ka sa buhay niya. So next, self-respect. Ito nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kung paulit-ulit na, ikaw na lang palagi ang naghahabol. Hindi ka man binibigyan ng oras. Hindi ka man pinapahalagahan. Sa madaling sabi, sinasaktan ka pa. Please, respect yourself. Bago mo irespeto ang iba, respeto mo muna ang sarili mo. Hindi ka ba napapagod na sinasaktan ka ng paulit-ulit? Hindi ka ba napapagod na paulit-ulit kang pinagsasalitaan ng hindi maganda? Hindi ka ba napapagod na sabi na nga niyang ayaw niya na sa'yo, patuloy ka pa rin sa paghahabol? Please, respect yourself. Kung narinig mo sa taong minamahal mo na hindi ka na kailangan, kung narinig mo sa taong minamahal mo na iba na ang kanyang kailangan, please respect yourself. Pasayahin mo ang sarili mo. Bakit hindi ka muna tumigil sa paghahabol? Masyado ka nang napapagod. Masyado ka nang nagiging tanga. Masyado ka nang nagbibigay ng sarili mo sa kanya. Bakit yung oras na inilalaan mo sa kanya, bakit hindi mo ilaan sa sarili mo? Magpaganda ka, mag-ayos ka, irespeto mo ang sarili mo, know your worth. Sigurado ako, darating ang panahon, makikita yan ng lalaki. Makikita ng lalaki kung gaano ka nakaganda ngayon. Makikita ng isang lalaki kung ano yung babaeng sinayang niya. Kaya please respect yourself. Matuto kayong magising. Matuto kayong pahalagahan ng sarili ninyo. Sapagkat dyan siya maghahabol. Diyan siya matatakot na mawala ka sa kanyang buhay. Self-respect lang po. So next, maging magaling makipag-communicate kahit galit ka. Tandaan niyo ito mga kamamay ha. Walang mararating ang isang babae kung hindi kayo marunong magpaliwanag. Halimbawa, nag-away kayo. Halimbawa, siya na nga yung may pagkukulang, siya pa yung mataas ang boses. Dapat maging babae kayong magaling makipag-usap, makipag-communicate kahit galit. Dapat marunong kayong mag-control ng inyong emosyon. Halimbawa lang, humingi ka ng oras sa kanya. Pero anong sinabi niya sa'yo? Sinigawan ka pa. Sinabi niya sa'yo na, pagod na nga ako sa trabaho, tapos nagrereklamo ka pa, kulang ang oras ko sa'yo. Makipag-usap ka ng maayos. Sabihin mo sa kanya, babe, masyado ka na kasing nagiging busy eh. Okay, yung pera kikitain lang yan, pero kami ng mga anak mo, ilabas mo naman kami. Minsan lang kami humiling ng oras. Yung mga ganun bagay ba? Makipag-usap kayo ng maayos, huwag kayong magpadala sa inyong emosyonal na nararamdaman kasi wala kayong mararating kapag kaganyan. Mag-aaway lang kayo, sigurado ako. Pero kung naiparating mo sa kanya, naipahayag mo sa kanya yung gusto mong sabihin, yung request mo sa kanya ng maayos,
sigurado ako at the end of the day, kakalma yon at maiisip ka niya. Maiisip niya na tama ka, masyado din siyang busy, at syempre dahil hindi ka nga nagtaas ng boses, marirealize niya na siya yung mali. At ikaw, ang gusto mo lang ay hanapan siya ng oras kasi mahalaga siya para sa'yo. Ganun mga kamamay, makipag-communicate kayo kahit galit po kayo. At syempre, kailangan nyo kontrolin ang inyong nararamdaman, ang inyong emosyon. And last, give just enough. Magbigay lang kayo ng sapat. Oras, pagmamahal, sapat lang dapat mga kamamay. Lalo yung pagmamahal, huwag niyo po masyadong ibibigay ang lahat. Kasi pag niloko kayo ng mga yan, napakasakit. Kailangan lagi kayo magtitira para sa inyong sarili. Kahit siguro sinong magsabi sa inyo, huwag kayo magbibigay ng sobra pagdating sa isang relasyon. Kasi hindi natin masasabi. Iba-iba ang ugali ng tao at hindi natin masasabing kilala na natin sila. Kilala na natin ang lahat. Nagbabago-bago sila, mga kamamay. Pero kung kayo ay magtitira ng pag-ibig, ng pagmamahal para sa inyong sarili, kahit saktan kayo ng mga yan, kaya niyong tumindig. Kaya niyong tumayo. Yung oras, ganun din po. Kailangan sakto lang yung oras. Kasi pag sobra din naman po pagbibigay niyo ng oras sa isang lalaki, maaabuso rin po kayo. Makikita niyo, yung oras nasa kanya lahat, pero hindi pa rin kayo pinapahalagahan. Pero kung sakto o tamang oras lang ay binibigay ninyo, malamang sa malamang, sila yung maghahanap sa inyo ng oras. Yung oras na sobra, sa inyong sariling niyo po ilaan. Sa inyong sariling pagpapayabong, sa inyong sariling pag-i-improve niyo po ilaan, at mas makikita pa yun ng isang lalaki na dapat ka pa niyang bigyan ng oras at hindi pakawalan kasi maraming mga lalaki rin na naghahangad ng kagaya mo na wala sila. So ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan niyo pong gawin sa inyong relasyon upang matakot o habulin kayo ng isang lalaki na mawala kayo sa kanilang buhay. So mga kamamay, sana makatulong po mga videos na ginagawa ko. Kung sa tingin nyo nakakatulong, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po dito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.